Ano yung usually mga nakikita nating challenges kapag may nandito na, ayan na, nagulan na at pag sa disaster preparedness? Sir, unang-una sir, ang flooding bilang isang disaster o bilang isang hazard dito sa probinsya ay isang complex issue. It's a complex problem. Dahil ang problema ng pagbaha sa Pampanga ay hindi lamang problema ng Pampanga. Yes. Ito ay problema ng buong region, which makes it a complex issue. Usually sir, kapag tubig nanggagaling sa Nueva Ecija, di ba ma'am, dadaan ng ating Pampanga River Basin, tapos dadaloy papunta sa mga different municipalities, most especially sa ating 4th District. So with that sir, makikita natin na very complex ang issue ng pagbaha dito sa probinsya. Kung kaya't, kung ating matatandaan last year, noong nagkaroon ng pulong ang ating Pangulong PBBM sa provincial government, nandoon ang mga iba't ibang agencies dahil ang pagsolusyon ng pagbaha dito sa Pampanga ay nangangailangan ng multi-sectoral, comprehensive at holistic approach. Ibig sabihin, para masolusyonan po natin ang pagbaha dito sa Pampanga, kailangan tulong-tulong po ang iba't ibang agencies, local government agencies, regional agencies at national agencies. Nang sa gayon sir ay ma-resolve natin ang ating issue ng pagbaha. Kumbaga sir, kailangan natin ng mga long-term at short-term solutions. Pagdating naman po sa mga short-term solutions sir, year-round po ang paggawa ng desilting ng provincial government under the PDRMO at Provincial Engineering Office po ng Pampanga. Kung saan from 2014 up to the present, we have already desilted more than 300 kilometer length of rivers, waterways, and canals and the like in the last 10 years, sir. Year-round po ang paggawa ng desilting in partnership sa ating mga LDRMOs. Tapos meron din po silang kanya-kanyang efforts Meron din ho, sa pag-desilt. So yun po ang ating short-term solution, sir. Pagdating naman po sa long-term solution, sir, currently, the DOST and other national agencies are in coordination with the local government units nang sa gayon, sir, mapag-usapan ano nga ba ang pinaka-okay na engineering intervention nang sa gayon ay ma-solve po natin ang ating problema ng pagbaha dito sa Pampanga at pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Region 3. Di ba may mga nung bumisita ang Pangulo dahil maging siya talaga na nabahala, ika nga dahil buwan na yung tinagal ng pagbaha. And yung isa, yung water impounding yata dyan sa Candaba. Kasi yun yung dadaanan ng tubig from Nueva Ecija. At dadaanan yan yung mga bayan ho natin dito sa yun nga, yung Candaba, San Luis, down to Minalin, Macabebe, Masantol. So, catch basin ho kasi. Yes. Di ba? Catch basin ho tayo. Medyo mababa na. So, talagang challenge ho sa atin. No? In terms of paghahanda naman sa mga tao, sa particular ho sa bayan ng Minalin, ano ho usually, ma'am, yung ating binabanggit sa mga tao, lalong-lalo na ngayon, ayan, tag-ulan na, inaasahan natin na mas malaki yung volume ng tubig dahil La Nina ngayong taon. Sir, sa Minalin po, meron na kasi mga early warning system. So, yung mga ganon, nakalagay na mga signages po na kung saan yung mga critical areas. So, dapat alam nila kung saan yung mababang lugar. Tapos, kung ano pang paano nila gagawin before, during, and after ng tag-ulan. So, meron kami mga signboard na nilagay every barangay po. So, para at least maimulat nila lahat kung anong gagawin nila, ang pwedeng gagawin, kung saan sila pupunta po. So, meron kami mga permanent evacuation center na sa munisipyo, sa Kabalinan, and then iba rin sa may bandang barangay po doon sa malayo po. So, pero aside doon, may mga evacuation center din yung mga school, yung mga ibang mga barangay. Designated nila minsan sa school, sa covered court, and then sa mga barangay hall. Yun po. Isa po sa layunin namin yung pag-disseminate sa kanila ng mga information. So, ang ikalawa po is yung ginawa po namin, minsan po malayo pa yung yung mga kalamidad. So kailangan po meron kami mga awareness program. So nagkakandak kami ng seminars, disaster awareness sa mga barangay po. Oo, hindi lamang ho naman pagbaha, ika nga yung ating pinaghahandaan dito. Although, syempre, tayo sa Pampanga, prone naman ho tayo dyan. Pero, paano yung pagbibigay natin sa mga bata ng paghahanda? Dahil, of course, hindi naman natin baka, kasi nung nasa elementary, lagi yung earthquake drill. Paano naman kung nasa eskwela sila, biglang bumaha?
Paano naman yung mga ganong pagkakataon? Paano yung ginagawa na paghahanda? Ano yung pinapayo ng PDRRMO, sir? Sa mga Sir, ganong pagkakataon? meron po tayong mga ilang measures na po na nagawa with regards po sa mga preparedness po ng ating mga schools. Unang-una, nagbigay po tayo ng mga first aid kits sa ating mga eskwelahan, public and private schools sa province at yearly. Ating po itong binibigyan pa ng supplies, parang ang tawag po dito, basta parang yung supplies po nila, sir, inaano po natin, dinadagdagan every year kasi nga po yung iba nagagamit nila for Pangalawa, sir, meron po tayong IEC materials specifically para sa mga bata. Ang tawag po sa IEC ito ay Handa Ako Booklet. Ito ay binibigay sa mga grades 4 to 6 students na mga public schools ang sa gayon ay alam po nilang gagawin sa oras ng sakuna. Ang pagbibigay po kasi ng IEC materials ng provincial government, sir, at meron po tayong mga tinatarget na sector. Unang-una, sir, lahat ng residents, general population. Pangalawa, ang mga vulnerable sectors. Meron na po tayong nabigay ng mga IEC materials para sa mga senior citizens, sa mga persons with disabilities, specifically para sa mga bulag, may kapansanan sa pandinig, at may mga mobility impairment. At pangatlo nga, sir, yung mga IEC materials natin para sa mga bata. So ayun, sir, ganun po yung pagkanda na ginagawa natin para sa mga schools po. At aside from that, sir, kasama po kasi sa ating Provincial DRM Council ang DepEd. Kaya close coordination po kami sa kanila at nabibigyan po namin sila ng mga programa. At saka napansin ko ngayon sa mga school, may isang part doon na parang isang box siya. In case of emergency, dun kukunin yung mga gamit. May mga hard hats, may mga reflector, yung floating devices, may mga ganun ho sila. So, part din ho yun ng paghahanda. Yes po, sir. May kanya-kanyang efforts po ang ating LGUs. If I may cite ang munisipyo ng San Luis, meron po silang tinatawag na listong paaralan kung saan tinataas nila ang taas ng preparedness, disaster preparedness sa mga bawat eskwelahan sa bayan ng San Luis. So with that, sir, nagkaroon po ng mga innovation sa mga bata. Kagaya po na nabanggit nyo, meron po silang mga improvised hard hats, mga first aid kits na nasa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga kwarto, at mga DRM bulletin boards din. Ayun, yun. Nandun doon ko napansin bakit nung kami wala? Sa bayan ho ng Minalin, paano ho yung coordination natin sa mga schools, especially sa mga bata, hindi lang yung pagbaha, yung mga kakatapos lamang ng ating earthquake drill. Ayan, paano ho yung binabanggit natin sa mga guro, maging sa mga estudyante. Saka sa mga kada room ba, may sa mga estudyante parang may tinatalaga bang parang safety officer, parang gano'n na meron ho bang gano'n? Sir, sa every school po, meron silang na-assign na school DRM coordinator po. Sila yung palagi namin kasangga sa bawat gagawin namin mga preparedness. So, meron kaming group chat niyan. So, all well coordinated po kami sa mga schools. Tapos, kung meron silang programa, example, bawat program nila, nakipag-coordinate sila sa munisipyo po. So, yung sa amin naman, siyempre po, limited yung resources namin. Ang aming i-apply, ang aming pong itutulong sa kanila yung paggawa ng seminars, orientation. Yun lang po gagawin namin. Kasi limited lang yung resources, hindi po kami makapagbigay ng mga first aid kit. Pero hopefully po, kasi meron kaming programa next year para at least i-expand namin yung aming tulong sa mga schools. From the DILG, may mga ganun programs ho ba for the school, for preparedness, disaster preparedness? Lalo na nakatutok sa parang pagtitrain ka nga dun sa mga bata. Actually po, sir, with coordination with the Office of the Civil Defense po yan. Kakatapos lamang po ng ating National Simultaneous Earthquake June 28, kasama po dun sa issuance natin ang pagsasagawa sa lahat ng mga buildings, mga organizations, regardless kung private man yan o public. So we encourage them to join in the drills para naman po ma-inform sila sa mga tamang gagawin, and of course with the close coordination din po ng ating mga LGUs. Gaya nga po ng sabi kanina ni Ma'am Emmy at ni Sir Jericho, may mga kanya-kanyang DRRM coordinators po ang bawat eskwelahan. Lalong-lalo na po, sir, very vulnerable po ang mga bata sa ganyan. Yes. At with that po, nakikita rin po namin yan sa mga plano nila, sir. Sa mga DRRM plans po nila. And Sir Joe, to add po, medyo off topic po siya. Ang mga kasama po natin ngayon dito,
ay ang mga nakakuha ng Beyond Compliant Rating Yes, sa ayan. Gawad Kalasag 2023. So, given nga po yung situation ni Ma'am Emmy na bilang isang fourth class municipality, nakapag-garner po siya ng sapat na points para maging Beyond Compliant. And of course, no questions asked po sa ating PDRRMO kasi Of course, oo. ilang taon na po silang nakakakuha ng Beyond Compliant rating. Ano. Tsaka kapag pumunta ho kayo sa PO sa compound ng kung nandyan nasaan yung mga equipments ng PDRRMO, makikita ho ninyo na masasabi natin state of the art Opo. ang mga ginagamit ho ng mga rescue equipments, mga trained professional, yung ating mga rescuers, and yung command and control center ho natin kapag pumasok ka, makita ho ninyo parang hindi ko ma-describe, napakaganda, no, na talagang napakalaki at makikita yung actually yung iba hindi ko na talaga naintindihan. So paano bilang nabigyan ng Beyond Compliant Rating, no, anong ginagawa ngayon ng LGU upang ma-maintain ng LGU, ng PDRRMO, para ma-maintain ho yan at kasi yun yung mahirap kapag nakuha mo yung isang bagay kailangan mong ma-maintain nga na kailangan compliant ka pa rin sa PDRRMO, sir, siguro. Sir, sa case po ng PDRMO, kagaya po na nasabi ko kanina, laging holistic, comprehensive, multi-sectoral, multi-stakeholders ang approach po namin lagi sa disaster risk reduction and management. First of all, we give the credit to our very passionate, active and proactive Governor, Chairperson, Governor Dennis G. Pineda. Alam na po natin na isa siyang DRM advocate, and also to our very effective provincial DRM officer, Special Assistant to the Governor, Ma'am Angie Blanco. Yes. Because of them, sir, lagi, it's automatic na ang aming council members at PDRMO personnel ay magiging active din. Kasi po, both of them are very Yes. passionate, are very hardworking. So, bababa po yan sa ating mga council members at mga personnel. With regards naman po sa ating paghahanda sa Gawad Kalasag, sir, in the case of the province, we use them as standards. Nang sa gayon na alam po namin kung ano ang dapat na meron ng isang probinsya para masabi na isa siyang disaster resilient. But we do not stop with using them as standards. We also counter-validate the issues, concerns of our communities. For example, sir, isa sa mga Gawad Kalasag indicator, kailangan meron tayong risk maps, mga mapa Yes, for disaster para sa ating top 2 hazards. But based on our assessment, meron tayong iba't ibang mga hazards na pwedeng makapekto sa ating probinsya, given na meron tayong mga coastal areas, coastal barangays, mga island barangays. So with that, sir, naisip po namin na dapat hindi tayo tumigil sa ating pagkakaroon lamang ng mga risk maps based sa ating top 2 hazards, gaya na nasabi sa ating GK requirements. Kailangan magkaroon din tayo ng mga risk maps para sa tsunami at para sa ating mga storm surges. So with that, sir, we have a couple of risk maps in the provincial government of Pampanga. We are very humble to say po na they are locally generated by the office. Mas sila, mas validated kasi tayo gumawa. Yes, no? po, sir. Kung sino talaga naka-experience, yung mga pag-aaral tulad sa kabundukan, di ba? Yung mga sa Porac, sa Florida, meron tayong mga landslide prone areas. Yan yung bahagi nung binabanggit natin na map. Pangalawa, sir, we try to be adaptive and innovative in our own little way. Yan. Primarily by maximizing the use of our present technologies. Kagaya po na nasabi niyo, sir, we have the state-of-the-art. Kung masabi natin na Command and Control Center. Aside from that, sir, we have our own GIS mappers sa ating provincial government. Maps which are used not just in disaster response but also in disaster planning and disaster preparedness. Pangatlo, sir, ating rin po minamaximize ang ating reach sa ating social media pages. Yes. Ang sa gayon ay mas alam ng ating mga komunidad ang kanilang gagawin at makapagbigay po tayo ng mga timely at relevant PRM information, lalong-lalo na kapag parating ang isang bagyo. Yan. Sa Minalin ho. Aside for being the fourth class municipality, limited ang resources, tuloy-tuloy po rin ang programa. Pero meron kami mga linkage or partnership with the national government organization, yung PTC RISE. Ito yung mga Philippines Transmarine Carriers, yung programa about sa disaster nila, yung
the resilience improvement, support, education, rise na program nila. So every nagbibigay sila ng programs, seminars, training sa mga schools, and then sa LGU po, sa part namin. And then nagbigay din sila ng mga smart link Wi-Fi, no, sa every school and then sa munisipyo para may maintain ko yung communication pagdating ng kalamidad. So meron din kami mga strong relationship with the yung iba pang mga sectors po namin sa mga private sectors, sa marami po mga negosyante dun sa Minalin po. Tumutulong talaga sila. Ayun. So yung meron din kaming mga yung mga sa kabataan, so mga disaster volunteers din namin. So every time po meron kami mga group of yung mga relief distribution, sila po yun ang talagang tumutulong. So aside po sa sa aming programa, meron kaming permanent evacuation na ito talagang pinagmamalaki namin kasi with the furniture features po yan na galing po sa pondo na NDRMC. So pwede namin masusupplyan po yung mga evacuees po namin na with the care and support ng munisipyo po. So yung mga programa din namin ng sa mga sa mga personnel po, multitasking po kami. So lahat po nakikita mo maraming skill po yung personnel namin, aside sa at the same time responder sila, at the same time marunong din sila sa mga DIS mapping po. So, yun po dahil nga nakita po namin na talagang kahit anong iutos mo sa kanila, kayahin po nila. Ito ho yung pinaka-importante kapag may disaster, may kalamidad, saan kukuha ng impormasyon at sino ang anong mga numero ang kailangang tawagan. Sa DILG meron ho ba tayong parang Sa DILG po, sir, i-promote ko na lang po yung aming DILG Pampanga Facebook page. Lahat po ng updates at mga current issuances ay makikita po ninyo doon. At kahit po ang mga issuances from the national agencies, pwede po namin silang i-post doon. So please like and follow na lang po. ayan, sa PDRRMO, sir. Ganun din po, sir, amin pong ina-advertise ang aming FB page, PDRMO Pampanga. Pwede po tayo mag-message doon. Very responsive po ang ating mga personnel sa pagsagot ng mga concerns at hinaing ng ating mga kababayan. May ba tayo? May number ho ba tayo Yes sa po, sir. PDRRMO? Sige po. Diretso na, matawagan. Bago tayo mag-live sa Facebook, kapag may... Kunin ko lang sa... Bago tayo mag-live sa... Ano yung binabanggit ng BFP nakaraan? Bago mag-live, tumawag muna. Tumawag muna ng bumbero kapag isunog. Ayan, sige po. MDR Minalin po. Meron po kaming Facebook account po, yung MDR Minalin. And then yung palagi naming access po kami sa cellphone number 0926-500-2119. Ayan. So, may mga din ho sa Minalin, no? Parang yung high tide, naapektuhan ba yung ating mga Yung sa Minalin mga po, island barangays? Yes po. Actually, yung production po ng Minalin is aquaculture. So, ibig sabihin yan, mga fish pan po. Pag high tide po, lalong naapektuhan yung mga businessman. Pero may mga pa rin ho, yung sa itlog. Yes po, siyempre yung Minalin kasi one of the dati kasi basket of Egg basket. of the Central Luzon, Pampanga na. Kaso po ngayon dahil natamaan po kami sa birds flu. Oo, yun ho eh. So na-failure po yung negosyo nila, medyo bumaba na po yung production ng birds. Oo. Dati talagang halos yung itlog ng sa Metro Manila nanggagaling dito sa atin eh. Baka may i-add na lang. Yes po. 045-404-7600. Ulitin ko lang po. 045-404-7600. Ayan. Maraming salamat po sa pagbisita ngayon. No? Napaka-importanting usapin ho ng disaster preparedness. Kasi lahat ho tayo dito ay bahagi at kailangan makibahagi sa atin bilang paghahanda ng mga hindi inaasahang mga sakuna.